Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po nang batiin ang happy birthday si Sister Arlene ng Marikina and si Sister Baby ng Laguna. We celebrate with you sa inyong birthday. And gusto ko rin po magpasalamat sa mga nag-join sa ating YouTube community. Si Joven, Edwin, Denica, and Andrea. Maraming salamat po sa inyong support. So kung gusto niyo pong supportahan yung channel natin, pwede po kayong mag-join dito sa ating YouTube community. Now, tutuloy po natin yung ating series about the power of humility. The humblest is the greatest. Yung pinaka nagpapakumbaba, sila yung pinakadakila. I hope marami po tayong natutunan dito sa series nating ito. Alam niyo po, yung humility, maraming nagagawa sa atin yan eh. Kung meron kayong kilala na sobrang yabang, everything revolves around him or her, parang yung mundo umiikot lang sa kanila, nakakainis na tao, di ba? Minsan magdidilim yung paningin mo sa sobrang kahambugan. Pero yung humility po, it makes us beautiful. Yan ang nagpapaganda sa atin. Bakit? Because we are becoming like Jesus. Humility makes us like Jesus. Pangatlo po, humility makes us true servants. So, ito po yung pag-aaralan natin at matatagpuan po yung verse natin sa John chapter 13, verse 15 through 17. Sabi po ng Panginoong Jesucristo, pagkatapos niyang hugasan yung paa ng mga disciples, by the way, during this time in John chapter 13, ito yung gabi bago siya ipako sa krus. So, si Jesus Christ, nagkaroon sila ng Passover meal. At itong mga disciples niya, kasi nakasalampak sila sa sahig, kailangan talaga maghugas ng paa. That's the, tradition. At normal na ginagawa talaga yan. Bago ka kumain, maghugas ka ng paa kasi marumi yung paa mo at nakasalampak kayo sa sahig lahat. Now, dito sa mga disciples ni Jesus Christ, wala man lang nag-volunteer para maghugas ng paa para, pagsilbihan ng bawat isa. Kinakailangan pa ang Panginoong Jesucristo ang gumawa noon. Makikita niyo po rito, si Jesus Christ, siya yung master, siya yung teacher, pero siya yung nagpakumbaba. Siya yung naghugas sa paan ng kanyang mga disipulo. Kaya sabi po rito sa verse 15 ng John chapter 13, I've set you an example that you should do as I have done for you. Nagbigay ako ng halimbawa, ganito yung gagawin nyo para sa isa't isa. Very truly I tell you, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. Now that you know these things, you will be blessed if you do them. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa sa nagsugo sa kanya. Ngayong alam na ninyo ito, pinagpala kayo kung ito'y gagawin ninyo. Napakaganda po ng mga verses na ito. I hope maging hamon ito sa atin para mas maging humble po tayo, no? Mas maging magkaroon tayo ng servant-like attitude. Now, yung unang teaching po natin ay, ito po, Jesus demonstrates humility. Si Jesus Christ po, bagamat siya ay Diyos, ito yung pinag-aralan natin ng mga nakarang araw, no? Bagamat siya ay Diyos, hindi niya itunuring na kakapantay ng Diyos, subalit siya ay nagpakumbaba, naging isang servant, tagapaglingkod. Kung makikita niyo po sa Isaiah chapter 6, no, nandun yung mga angels, kumakanta sila, Holy, Holy is the Lord God Almighty. Si Jesus Christ nakaupo sa trono, yung glory ni Yahweh ipinapakita sa katauhan ng Panginoong Jesucristo. Nakasulat po yan sa John chapter 12 before this chapter, no. Nakita ni Isaiah yung glory ng Panginoong Jesucristo. Now, isipin niyo po yung mga anghel, they're worshiping the Lord Jesus Christ night and day, singing, Holy, Holy is the Lord God Almighty. Hindi sila makatingin sa Panginoong Jesucristo sa tindi ng kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo. Siya yung pinaglilingkuran ng all the angelic beings. Pero mula doon sa ganung posisyon, nagpakumbaba ang Panginoong Jesucristo, naging tao at naglingkod sa kanyang mga disipulo the night before His crucifixion. Yung crucifixion, yun na yung climax ng paglilingkod ng Panginoon sa atin eh. Pero even before that, hinugasan niya pa yung paa ng kanyang mga disipulo kasi yung mga disipulo niya hindi makapaglingkod sa isa't isa. Kaya sabi ni Jesus Christ, I have set you an example that you should do as I have done for you. So si Jesus Christ po, He demonstrates humility. Number 2 po, because of that,
Jesus eliminates all our excuses. Kumbaga, eliminated na lahat ng pwede nating sabihin sa kapwa natin na hindi kita paglilingkuran, mayabang ka kasi, o kaya salbahe ka kasi. Isipin niyo po si Jesus, hinugasan niya pati yung paa ni Judas. No, walang excuse si Jesus eh. Ikaw, kahit Judas ka sa buhay ko, no? Hinugasan niya pa rin yung paa ni Judas. Hinugasan niya kahit yung paa ni Pedro na magtra-traidor sa kanya. Jesus eliminates all our excuses. Wala tayong masasabing kahit anong excuses para hindi maging tagapaglingkod ng iba, para hindi maging humble, para hindi matutong magpakumbaba. Sabi nga ng Panginoon Jesucristo rito, pakatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. So, anong sinasabi ng Panginoon Jesucristo dito? Ako yung master ninyo, ako yung teacher ninyo, ako yung sender ninyo, ako yung nagsugo. Kayo, mas mababa kayo sa akin. Kayo yung sinugo, kayo yung mga estudyante, kayo yung mga disciples. Mas mataas ako sa inyo. Pero, ako ang nagpakumbaba, ako ang naghugas ng inyong mga paa. Tell me, what are your excuses? Isipin nyo, wala tayong excuses. Kung kiniklaim natin sa sarili natin, Lord, you are my master. I am your disciple, I am your follower. Pero kung ginawa ni Jesus Christ yun, nagpakumbaba siya, tanong, ano pa yung mga excuses natin para hindi tayo magpakumbaba at maglingkod sa ating kapwa? Yung pagsasorry nga lang, hirap na tayo, no? Yung pagpapakumbaba in a form of apologizing. Minsan hirap na tayo doon. Pero tandaan natin, ang model natin si Jesus. Kung si Jesus marunong magpakumbaba, siya yung master and teacher natin. Paano na tayo, di ba? Pag sinabi nating hindi ako magsasorry o kaya hindi ako magpapatawad o kaya hindi ako maglilingkod, parang sobrang yabang naman natin, no? So, mas mataas pa tayo kay Jesus. Si Jesus nga, nagpakababa eh. Tapos tayo nagpapakataas. Kaya sinasabi sa Bible, yung nagpapakataas, ibababa. Yung nagpapakababa, itataas. So, humility, Jesus eliminates all our excuses. And point number 3, Jesus blesses His followers. Yung mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo, pag sinabi nating followers, ito yung mga totoong sumusunod at tinutularan ng example ng Panginoong Jesucristo. Meron po talagang blessing para sa kanila. They are blessed. Sila yung pinagpala. Sila yung pinapaboran ng Diyos. Sabi rito sa verse 17, now that you know these things, you will be blessed if you do them. Kung kayo mga disipulo ko kayo, kiniklaim nyo na tagasunod ko kayo, at kung gagawin ninyo kung anong ginawa ko, sabi ng Panginoong Jesucristo, may blessing dyan. You are blessed. Ikaw ay pinagpala. Kasi totoo naman sa principle ng Diyos, kumbaga sa mga biblical principles, ang naglilingkod ang mas pinagpala kaysa sa pinaglilingkuran. Ang mga nagbibigay ay mas pinagpala kaysa sa mga binibigyan. No? Biblical principle po yan Kaya yung nagpapakababa, sila yung mas itataas ng Diyos. Ngayong alam na ninyo ito, pinagpala kayo kung ito'y gagawin ninyo. Kaya mga kapatid, tanong, pinagpala ka ba? Pinagpala ba tayo? Gawin po natin ito sa ating kapwa, magpakababa tayo, maglingkod tayo sa ating kapwa. Kapag, pagkatapos kumain maybe binisita kayong bahay or guest ka doon, pangunahan mo na sa paghugas ng pinggan o sa pagliligpit. Magandang gawain yan. So, Jesus blesses His followers. May blessing po sa pagpapakumbaba. So, bilang application po, number 1, be humble and do not grumble. Ano bang ibig sabihin ng grumbling or grumble? Pagrereklamo. Magpakumbaba po tayo at hindi nagrereklamo. Bakit po? Ang Panginoon Jesucristo natin, siya yung master, siya yung teacher natin, siya yung Panginoon natin. He is the King of Kings, He is the Lord of Lords. Pero nagpakumbaba, naghugas ng paa ng kanyang mga disipulo. Ganda, no? Kung i-apply natin yan sa ating mga tahanan, yung mga anak,
hindi nagrereklamo. Hindi nagrereklamo sa magulang, hindi sumusunod kapag inuutusan. Bakit? Ang model si Jesus Christ, no? Minsan kasi sa mga magkakapatid, uso yan, reklamo ng reklamo. Bakit siya inutusan mo? Bakit siya hindi? Bakit ako, ang dami kong ginagawa, ang dami kong responsibility, bakit yung iba kong mga kapatid, konti lang. Yun, ang dami mga nirereklamo. Pwedeng sa opisina natin, pwedeng sa eskwelahan, dami nating reklamo. Pero isipin natin, ang Panginoong Jesucristo nagpakababa. Kaya kung may chance po tayo na maglingkod, that's an opportunity. Hindi nga chance yun opportunity, privilege. It's a privilege to serve. At sa mga pagkakataon na meron tayong nagbukas ang Panginoong Jesucristo ng oportunidad para makapaglingkod, grab it, no? Kasi yan yung way ng Lord para i-bless din tayo. So, be humble and do not grumble. Walang reklamo. Alam mo, mas magiging likable tayo ng mga tao sa mundo if we know how to serve. Kapag mababa ang ating loob, mas mawiwin pa natin sila palapit sa Panginoong Jesucristo. Number 2 po, be a follower without making excuses. Pag sinabi pong follower, kung ano yung ginawa ni Jesus, tutularan natin. Kaya mabigat yung term na follower. Yung Christian, ngayon kasi parang ang gaan-gaan lang niyang gamitin. I'm a Christian kasi umattend ako sa ganitong church, no? Kasi member ako ng ganitong church. Parang ang bilis lang big kasi, no? I'm a Christian. Pero pag sinabi mong I'm a follower, mas mabigat Kasi yung Christian parang name lang Ngayon, hindi kagaya dati, mabigat talaga yun nung unang panahon. Pero ngayon, parang affiliation na lang parang name tag na lang Kaya maganda, ginagamit din natin yung salitang follower. I'm a follower. Pag sinabing follower, imitator. Pag sinabing imitator, tinutularan mo kung anong ginawa ng Panginoong Jesucristo. So, be a follower without making excuses. Kung yung master and teacher natin ginawa yung pagpapakumbaba, who are we? Mas mataas pa ba tayo sa Kanya? Sabi ng Panginoong Jesucristo, ulitin natin yung verse 16, no? Very truly, I tell you, no servant is greater than his master, nor a messenger greater than the one who sent him. Pinapamukha ni Jesus kay sa mga disciples niya, ako yung master, ako yung teacher ninyo, pero ginawa ko ito. Wala kayong excuses. So, be a follower without making excuses. And number 3 po, be blessed by imitating Jesus Christ. Again, sa Biblia po, mas pinagpala ang nagbibigay kaysa sa binibigyan. Mas pinagpala ang naglilingkod kaysa sa pinaglilingkuran. At mas pinagpala, according to this verse, yung mga tumutulad sa ating Panginoong Jesucristo. So, now that you know these things, you will be blessed if you do them. Pag tinutularan natin ng ating Panginoong Jesucristo, tayo naglilingkod, no? Mas tayo yung pinagpala. Pag tayo yung humble, mas tayo yung pinagpala kasi tayo po yung itinataas. So, be blessed by imitating Jesus Christ. I hope tayong lahat, no? Pag tinitingnan tayo ng Diyos right now, nakikita niya na, itong mga tao na to, gusto kong pagpalain ito. I want to shower these people with favor. Sana po ganun po yung tingin sa atin ng Panginoon right now. So, be blessed by imitating Jesus Christ. Now, para po sa ating discussion, how can we imitate Christ's humility and servant-like attitude? Practically speaking, paano natin matutularan being followers of Jesus, no? Paano natin matutularan yung pagpapakumbaba ng Panginoong Jesucristo at yung paglilingkod na ginawa niya? So, pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. At para po sa ating panalangin, gawin po natin itong panalangin ng ating mga puso. Kausapin natin si Lord. Heavenly Father, I come before you, grateful for the perfect example of humility and servanthood that Jesus demonstrated. He humbled himself and served others, showing me how to truly love. Lord, help me to embrace this same humility in my life. Humble me. Teach me to serve without grumbling and to seek opportunities to bless others rather than looking to be served.
Remove my excuses, Father, and help me follow Jesus wholeheartedly in every way. May my heart reflect His, and may my actions bring glory to your name. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Salamat po sa katuwang natin, sa partner natin sa devotion natin na ito, si Brother Dennis and Sister Elsie. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Magkita-kita po tayong muli bukas alas 5 ng umaga dito sa ating 5 a.m. Daily Devotion. God bless you po.